22 DCG Tower 1. The following is a paid broadcast. Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa Black Timer lamang at hindi ibig sabihin na ito na rin ang pananaw ng may-ari at management ng himpilan. Tayawas ng Sod ng Lucena, una hanggang ika-4 na distrito ng ating lalawigan ng Quezon, Luzon, Visayas at Mindanao, buong bansa, bansang Pilipinas. Nagpupugay po sa inyong lahat palatuntunang stand-up, balikatan para sa Sulong Quezon. Ngayong araw na ito, araw po ng linggo, araw na umuulan. Ika-11 na. Anong petsa natin ngayon? Ika-8. Sa buwan po ng Nobyembre, taon 2020, syempre ako po ang isa sa inyo mga kabalitaan buong oras. Hanggang ika-7 na maganda nating umaga, maliit na tinig po mula sa bahagi ng Bondok Peninsula. Patuloy pong nagmamalaki anak po na magsasakang magniniyog, si Celine Tutor. Magandang umaga po, si King Formaran. Samahan niyo po kami dito sa pang-linggong edisyon ng programang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon with Dr. Helen Tan. At ito po ay pag Sunday ay 7 to 8. Pag po naman Lunes hanggang Biyernes ay 6 to 7 ng umaga dito sa Broadcast Channel 6 Broadcast Studio po dito sa Tayabas. Tayabas na to, di ba? Oo. So good morning po sa inyong lahat. Samahan niyo po kami. Mapapakinggan niyo po ang palatuntunan ito sa mga himpilan po sa bahagi po ng 4th District ng ating lalawigan. Tutok po kayo sa frequency ng 98.9 Love FM sa bayan po ng Lopez. Gayon din sa 93.3 Radyo Serbisyo bahagi po ng Gumaka at 98.1 Supreme Radio sa bayan po ng Tagawayan. Siyempre mga taga-Infanta 92.7 Spirit FM. Yung 105.3 natin, yung 95.1. Siyempre, ikaw ang nagsasabing malakas yung mga radyo na yan. Dapat 97. Ikaw ang magbanggit. 97 point something. Yung kunyari may binabasa ka lang. Kunyari may binabasa. At dito po sa Channel 6, mapapanood nyo po, sabayan po ito habang kami ay na ito sa broadcast studio. Yan po ay napapakinggan doon sa 7 radyo na nakakalat sa buong lalawigan. Meron sa 1st District, meron po sa 4th. At kahit saan, pwede nyo po kami mapakinggan yung ating araw-araw na kinikilala, sinasaluduhan mga overseas Filipino workers, gagaya po ng pagkilala sa inyo ni Congresswoman Helen Tan. Tutok lang po kayo, hanapin po ninyo sa inyong FB account, ang account ng Stand Up Balikatan. At dahil ngayon po ay linggo, light moments lang tayo, wala mo nang galitan. Sigurado ka? Oo, wala mo nang pagtaas ng boses. Sige, sigurado sapagkat, ka? napapansin ko nakakalimutan natin itong COVID cases ng Pilipinas. Ang taas, 300
93,000 ang mahigit itong kasong ito ng COVID at still yung nasasawi ay magmula pa nung Marso ay 7,000, 7,485, ano? Ang dami. Mataas na rin ito. Kung pera yan, ang dami na niyan. Ilan? 7,485 yung nasasawi na sa buong Pilipinas. Bakit tumataas ng ganyang kalaki? Wala namang vaccine pa eh. Wala pa Oo. namang Hihintay pa alam naman mo ito, ang lahat. pinababagal lang yung pagdami. Yun lang talaga pwedeng gawin. Pigilin lang yung pagtaas ng kaso. Kasi nga since nagkaroon na ng mga MGCQ, medyo lumuwag na, ang tao ay nakakalabas na, talagang Kaya nga, di ba tataas meron ito. tayo mga lokal na pamahalaan na gusto nila ay maging ang estado ay enhanced community quarantine. Para at ECQ. least ay ang galaw po ng tao ay maging, anong tawag dyan? may picture pag ginawa mong ECQ. Babalik tayo dun sa talagang walang lalabas. Bagamat maaapektuhan po ang mga nasa larangan po ng pagbibusiness, pero nakakasiguro naman tayo na yung pagsasama-sama, paghahalubilo ng marami, may iwasan kahit papaano. Kasi pag ginawa mong ECQ, yung mga malls sarado na naman yan. Yung mga karaniwang mga tindahan sa Kabayanan, sarado na naman Pero yan meron lahat. mga LGU na Yung mga- nag-request ng ganyan. Depende sa community nila. Yung mga jeepney, stop na naman ang pagbiyahe niyan. Yung mga tricycle, stop na naman yan. Oh. May checkpoints na naman tayo. At paglabas ng tao, ay di ba, nakagaya na dati, may araw ng paglabas. Kung lunis lang yung nasa ganung barangay. Kaya, Iniinit mahirap ako, gawin mainit yan. pala pagka si Randy ang nagtimpla ng kape. Oo, mahirap gawin yung isa pa. Kita mo, pag nag-ECQ ka, automatic titigil ang small town lottery. Walang pwedeng tumaya at magpataya. Ay papayag ba naman ng mga nakaposisyon, ang mga mayors, ang governor, ang na itigil mo ito, ngayon nga lang Bakit sila malaking nakakabawi. kawalan sa mga mayor yung pagtigil ng small town lottery? Hindi, kasi tinakatulong sa kanila pinantutulong din naman ito sa tao. Sabi ko nga sa yung perang nanggagaling sa STL, yan naman ay ibinabalik din ng ating O mga di sana LGU. ibinabantayan na lang natin talagang nasusunod yung pagsusuot ng face mask, ng face shield. Oo. Hindi, pagka nga nag-ECQ ka, automatic wala yun. Hindi na pwedeng Kaya, lumabas yung mga ganun. kung taga Quezon, Paglabas ng tao ay hindi lang naman yung sa mga nagpapataya, kundi lahat tayo mahigpit. Yung apor lang ang pwedeng makalabas uli. Dahil dati ay mahirap mo nang ibalik sa ganun sapagkat mahirap na yung malakas parang na martial impact law, no? psycho. Yung walang tao sa mga daan. Yung Kung meron man, ay kakaunti po mga kababayan. Kaya nga, nagpapaalala tayo sa ngalan po ni Congresswoman, siya po ang chair pa rin naman ng Komitiba ng Kalusugan. Manatili tayong sumunod sa inuutos po ng Department of Health. Kahit yung mga LGU, hindi rin sila makakagalaw. Hindi rin sila makaka-uli-uli. Mahirap rin dahil maraming bawal. Ang keso natin, 4,000 ng mahigit ang COVID cases. Ha? Okay. Yung ating death sa buong lalawigan ng Quezon is 118 na. Ang dami. Oo, pero at least yung recoveries naman natin, 3,000 mahigit. Kung yung kaso ay 4,000 mahigit, yung recoveries naman niya ay 3,000 mahigit. Ha? Sa Lucena naman, kita mo, ang kaso ng Lucena, 1,000 mahigit. Yung recoveries naman ay 800 ring mahigit. At yung still yung death niya, mortality niya ay 34. Okay. Alam mo yung 34 na death mortality, mababaya kung tutusin sa populasyon ng lungsod ng Lucena na mahigit 270,000. Pero kahit Oo, na, 34 yan. Oo, tumataas. Dati nga ay Pero 10 kahit lang na, ito. Yung nararamdaman ng mga kamag-anak na yan ang nawalan ng 34 na kakilala nila. Ay, oo, kaya lang. Ay di, Masakit yan. Ano nga gagawin natin? Ito nga, pinipilit nga ng IATF, ng PNP na Sapat ba ang mga pasilidad natin sa lungsod at wala sa namang kabuuan problema. ng Wala naman. lalawigan? Wala naman. Ang mga Yung ospital mga natin hindi naman quarantine nagsisikip. facilities natin? Oo, okay naman. Kaya lang, Ano nakikita ang ang problema? nakikita ko rin problema since tayo ay napasama sa high risk. Ay problema ng LGU yan, di ba? Hindi naman tayo dati kasama sa high risk. Bakit naman tayo nakasama? Ilan ba ang probinsya sa buong Rehiyon, Calabarzon, sa buong Pilipinas bansa. na lang, mga 70 plus siya, mahigit. 80. Ay napasama tayo doon sa high risk. So pag ganyang napasama tayo sa high risk, kung i-recommenda ng LGU na magbago yung quarantine status, hindi depende sa LGU, nire-recommenda kasi although sinabi nung Octa Research na sila yung tayo nakasama doon sa high risk. Ibig sabihin,
Ano ba ang pinagbasehan kapag ka tinawag na nasa high risk? Ay di, unang-una na napakabilis nung pagdami ng Pagtaas kaso. ng kaso, Oo. ng bilang, ng Napakabilis. tinatamaan ng COVID-19. Yung mabilis, hindi basta pagtaas. Dati kasi tumataas man mabagal, di ba? Dati, noong mga previous months, mabagal. Patuloy pa rin ba napansin, yung tumataas. mabilis sa pagtaas? Ayun, tumataas nga tayo. Kita mo, sa Quezon pa lang, 4,000 ng mahigit. So, anong dapat gawin? Well, baguhin yung status, yung quarantine status, baguhin. Kaya lang, Babalik tayo sa ECQ. oo, kaya lang, medyo sabi ko nga sa iyo, yun lang yung solusyon dyan. O STL lang ba ang lumabas. inaalala mo? Mas mahalaga ba sa iyo ang kinikita sa small town lottery kaysa sa buhay ng marami nating kababayan? Basta kung tatanungin mo yan. Kasi parang pinupunto mo, dapat ay hindi kasi maapektuhan ng marami. Hindi. Lalo tigit ang mga lokal nating gobyerno. Ang sinasabi ko, Pero ang titingnan natin dito, hindi lang naman STL na maapektuhan yan. Hindi lang sila. Pati nga, even yung mga mall, sarado yan. Ang bubuksan lang dyan, gaya nung dati yung groceries. ang mall management naman natin, nakita nating susunod at susunod yan Kung yun yung kinakailangan. Oo naman, Hindi oo. naman pwedeng magmatigas yan. Oo. Diyan sa bahagi ng Quezon Avenue, makikita mo yan, sarado na naman lahat yan. Even yung mga hardwares, yung mga nagko-construct ng mga building ng mga bahay, tigil na naman Kung lahat ako ang yan. tatanungin mo at yun yung hinihingi ng pagkakataon at yun yung kinakailangan gawin at dapat na i-implement, why not? Hindi naman pwedeng implement basta ng Siyempre, local pag-aaralan ITF, yan ng pag-aaralan yan, masusi ng ating pong mga leader at nasa kamay yan ng mga LGU natin, binibigyan ng kalayaan ng Department of Interior and Local Government na pag-isipang mabuti. Ay, Ano oo, dapat oo. gawin? Mabigat yan kung ganyan ang gagawin ng sino bang head ng ating ATF? Of course, the provincial governor. Kasama siyempre yung dalawang city, di ba? And then ang PNP ay mabigat yan kung kung gagawin yan ng probinsya. Mabigat yan dahil hindi lang yung STL ang masasakripisyo, maraming ay hindi, kagaya nila, paano sila mamimigay ng ayuda. Kasi pag mamimigay ka ng ayuda, iipunin mo yung tao. Bawal nga yung mag-ipon-ipon ng tao, di ba? Aba, dinadala sa mga bahay-bahayan. Ay, kung ganun ang Iniiwan doon sa gagawin. tapat ng tahanan. Kung ganun yung Hindi mo ba gagawin. naalala yung dating sistema kung paano magbigay ng mga ayuda household? Ay, oo, pero Sa ibang bansa, naipakita nila yung disiplina. hindi, ang gusto kasi ng ating mga ilang local Tayo officials. lang naman mga Pilipino ang parang nauubusan, nag-aagawan. Ay, gusto kasi ng ating mga local officials yung ipunin mo muna yung tao Oo. at saka dadating may simpleng programa, programa. and then magsasalita Ay, wag and then na. pamimigay. Hindi kailangan yung programa. Ang mahalaga yung ayuda. Ay dapat nga ay ganon. Kaso hindi nga yun ang nangyayari sapagkat Unang-una, yan po ay kailangan ng mga nagugutom nating kababayan. Hindi na kailangan yung ayuda. Yung programa, alam na yan isa pa, kung tayo babalik sa magpapalit tayo ng quarantine status, paano yan? Dapat may pangayuda tayo. Ang gobyerno may ibibigay na ayuda. Kasi nga, walang palalabasin Ay, Paano makakapagtrabaho? Kung ikay construction worker, hindi ka makakapasok sa trabaho mo dahil tigil din yung construction. maraming umuulan ng mga donasyon Ay hindi. May pondo. Hindi lang yung donation. Dapat may pundo na magagaling sa LGU. O hindi ba't meron? Yun yung hindi. Sa ngayon ay wala tayong ganon. Wala tayong pera na para kung babalik ka sa babaguhin mo community quarantine, dapat may allotted funds. Kasi nga, hindi mo palalabas yung tao, didalhan mo ng ayuda. Parang ganun yun Ay mabigat gawin yun dahil unang-una, nangyari na nga yung kahit naman aling bayan ay naapektuhan yung papasok ng pera ng gobyerno sapagkat sa buwis, nagsara ang mga tindahan, di ba? O anong ibabayad niyang buwis? So, bilang isang mahirap ordinaryong mamamayan, ano ang dapat gawin? anong dapat gawin isang ordinaryong mamamayan? Still sumunod sa sinasabi ng IATF. Huwag lumabas ng bahay kung hindi kailangan. At kung lalabas ng bahay, kung kailangan, ay sumunod sa distancing, mag-face mask, maghugas ng kamay. Yun lang ang pwedeng gawin. Or otherwise nga, Napakasimple naman pala. otherwise nga, kung hindi mo gustong tumaas yung COVID, walang palalabasin ng bahay. Dahil tumataas, hindi sumusunod ang tao. Ay palagay ko'y kasama rin yun. Binanggit Kasama mo na rin yung yun. figure, ang taas niyan. Oo, Ibig kasama na sabihin, rin hindi yun. sumusunod ang tao. Kasama na rin yun na hindi ay kasi tinan mo. Kung ako ang karaniwang mamamayan, bakit ako napapansin ko, bakit ako hindi lalabas ng bahay? Nakikita ko nga kung sino-sino nga lumalabas sa limbawa, Kung diba? tatanungin mo, hindi ako lalabas ng bahay, sayang pa Diba? pumasahe. Kagaya nung ginagawa Pumamasahe ako, ng LGU, iniipon yung mga tao, nagdidikit-dikit yan, kahit sinasabing magdistansyahan, ay hindi maring hindi ka rin nga lalabas kung nasa ganung
Pwede naman, kung hindi po maiiwasan, ay di panatilihin po natin yung ating pag-iingat, kagaya po ng dati na inuutos po ng DOH, yung mga tsinelas at sapatos na ginagamit natin. Iwanan po sa labas ng ating mga pintuan ng tahanan at totally maglinis tayo ng ating katawan hanggat maaari. Kung may CR po kayo sa labas ng inyong bahay, maligo muna. Kasi kung Oh. ganito lang na ganito yung daily routine, nadadagdagan, may nakaka-recover, Nauumay may na ako dyan namamatay. sa usaping yan. By next year, ganyan lang yan. Habang wala yung vaccine, ganyan lang yung routine. Parang swerte nga kapag ka nagising ka pa kinabukasan eh. Ibig Oo. sabihin, hindi ka tinamaan ng COVID-19. Kasi tinan mo, ang tinatamaan ng COVID sa buong Pilipinas ay hindi nababa ng 2,000 kada araw. Minsan bumaba ng 2,000, naging 1,000 lang na mahigit. Pero madalang yun. Pero mostly, ay 2,000 ang dinadagdag kada araw at minsan 3,000 pang mahigit. Kaya napasin mo, wala talagang solusyon yung COVID. Ang solusyon lang dyan na nakikita natin, talagang para lalong bumaba o humina yung pagtaas ng kaso, walang lalabas ng bahay. Nalulungkot ako pagka yan ang binabanggit mo. Gusto ko yung maging masaya ngayong araw ng linggo. Oo. Batiin ko muna ng magandang umaga. Happy viewing po. Happy listening kay Ma'am Lilibet Azores. Napakalakas at napakaganda. Still beautiful. Salamat sa invitation Marami mo po kahapon salamat, ha, Ma'am sa Lilibet. ano nga yun, centerpiece. Oo. Launching ng kanilang sa mga centerpiece. gusto pong lumabas ng inyong tahanan at mamimili kayo, very safe po namang mamili, mag-shopping sa bahagi po ng SM City Lucena. Makikita nyo kaagad pagpasok nyo pa lang ng mall entrance ang napakagandang centerpiece. May Pasko tayo, kahit tayo binabagyo, kahit po may Pero COVID-19. kita mo ha, kahit sa SM kahapon, yung bugso ng tao ay hindi sa ganun karami pag naglalunch ng centerpiece kagaya ng previous. Iniwasan Marami. din kasi nga ng bawal yung mga bata. management yung Oo. mag-invite ng napakarami po na guests dahil nga sa COVID-19, sa physical distancing natin. Kaya nga kahit si Lito Heron ng Philippine Information Agency nagdalawang isip na dumalo dahil sa, ang tanong niyo sa akin nung umpisa pa lang ng imbitasyon ng paanyaya, ay maraming tao doon? Of course, wala, kukunti lang. Hindi sa wala, kundi limitado ang bilang. Oo, kaya medyo kakaiba no, yung launching sa dami na nang inattend na natin na launching ng centerpiece, opening ng centerpiece, medyo Maingay, kahapon lang na, masigla, kahapon na masaya, bago. maraming audience, Kaya lang, maraming tao. siyempre, kahit na ganyan, Oo. obligado lang ang mall na i-launch yan sapagkat tradisyon na yan. Hindi Kailangan naman talaga pwedeng walang natin. ganyan, Hindi naman pagkatapos ng December 24 ay may 26 na kaagad. Oo, kaya- Still may Pasko po tayo, mga kababayan. Kaya lang talagang kailangan po natin mag-ingat. Kailangan po natin sumunod sa sinasabi po ng Department of Health, ng Kagawaran ng Kalusugan, maging ang mall management naman, ganyan din po ang panawagan. Hindi kayo makakapasok sa alimang bahagi po ng mall kung wala kayong suot ng face mask at ng face shield. At di ba sa contact tracing, lalagda ka doon sa may entrance pa lahat lang ng doon, inyong oo. pong pangalan at inyong contact number. Oo, at yun nga, kasama pa rin dyan. Yung tutuwa naman ako dito sa aging ba yun? Ages. Anong aging? Yung ages pala. Anong Yung ages? grupo nila. AIDS. AIDS. Yung ages, di ba pala? band yun? Banda pala. Oo. AIDS. Ano nga yun? Meaning yan yung kila... Good morning ha, sa ating tourism officer. Maraming po Nandyan, salamat ha, sa kaibigan natin, si Oh, Sir June si Bay, June Bay, kay ha? Ma'am Gracie Llamas, at kay Ma'am Lilibet Azores ng AIDS Communications. Sila yung sila yung triad. Mm. Triad sila, di ba? Tatlo? Oo. Triad, Sila yung triad ng Trio. AIDS communication na nag-provide sa mga tao kahapon ng Yung triad, libreng- ginagamit yan sa syndicate. Hindi naman, hindi. Sa IEP nga, may triad na tinatawag, Oh, di iba ba? naman yun. O, triad rin sila. Tatlo sila ha. So, namigay sila kahapon ng yun? Face mask na Bahagi na yan maganda. ng new normal natin. Napakaganda ng maganda kanilang yung- face mask. face mask na pinamigay na gastos ito nung ages na yan, age na yan ha. So, salamat ha sa pamunuan. Itong tatlong boss ng AIDS na ito, AIDS Communication, ang tawag, di ba? Siguro At, naman, bago matapos tayo sa edisyon natin ngayon, Oo. mape-perfect mo na yung AIDS basta AIDS communications. at may mga innovation sila ha. Kita mo, pwede na silang makatulong doon sa instant pagka gusto mong magpa-deliver. Halimbawa, ako yung nasa bahay pala, tatawag lang ako sa grupong yan. Ipag-shopping nyo ako, o pag-grocery nyo ako, halimbawa gusto kong kumain ng ham, ng hotdog, ng bacon, sila ang kukontakin mo at sila ang tao, yung tao nila ang magdi-deliver. Teka, may pambayad ka ba naman? Halimbawa lang ang sabi ko, halimbawa lang. Baka, So, hindi ganon. pwede, no credit Ibig ha, sabihin, hindi pwede oo. utang muna Ibig sabihin, sa AIDS. Sila, sumabay na rin sila sa kung anong makabagong panahon ngayon. Kaya meron na sila ng mga services na
tulad niyang, yun nga, pagka gusto mo magpag-grocery, tatawag ka lang sa kanila. Sila ang bahala mag-provide at mag-ready ka lang ng iyong pera. Merong badminton court ngayon dyan sa bahagi ng Candelaria sa mga gustong, yung mga namimiss Kanino ng, yun? Saan kay yun? Port Member Betsyo. Kay Bukal Betcho? Oo, magandang umaga po at kay Bishop Karting Show, nagpupugay po pala tunturang stand up. Na-miss ng marami yan, yung court ng pwede kang makapag-badminton. Oo, alam mo si Bukal Betcho, pag may mga nagtatanong sa akin, hindi naman ako makasagot sapagkat tinatanong, si Betcho ba ay mag-vice governor? Ang sabi ko, ang alam ko, yung anak niya, si, ano pangalan nun? Si Kuya Emerson. Si Emerson, alam ko, yun ang magbo-board member. Pero yung anak niya. nagpapasalamat po kay Board Member Betsyo ang mga kababayan nating na biktima na sunugan ng bahay dyan sa bahagi po ng Talahican. Mabilis pa lang nagbigay po ng tulong ang opisyal ng 2nd District sa mga apektado. Yung Kalaykay, alam mo yan. Pero- Para malinis yung lugar, nagpadala ka agad si Board Member Betsyo. Pero alam ko, nagpunta rin dyan agad si Dr. Helen Tan, bukod sa yung ayuda, nag-vaccine pa siya. Okay, Kasama very pa nga good. si Dapogi, si Romano talaga, si Bukal Romano talaga, kasama pa ni na Ma'am Bet dyan. Nagpabili ng kagamitan Nina ng mga gamit Doktora. na kailangan ng mga naapektahan po ng nasabing sunog ang binabanggit nating Board Member Betsyo at namigay ng vitamin C. Oh, kita mo. Yan ang kailangan natin ngayon, proteksyon sa ating pong kalusugan. Yun ang rin naman ang disadvantage paglabas ka ng labas at nagsiservisyo ka tulad nga niya ni na Betcho, ni na Dr. Helen. Meron na naman tayong dalawang kasamang board member nag-positive naman sa COVID na naman. Babae na naman. Grabe. Babae naman, dalawa. Kasi nga, nagsiservisyo sila. Ito na nga yung sinasabi. Prone sila na makahawa dahil Ito na nga yung hindi ka naman sinasabi. pwedeng tumigil Halimbawa, dapat ang gawin dito ng mga board members, huwag nang sumama sa pamimigay. I-delegate na lang yan sa DSWD o sa PDRMO. Kasi meron Huwag na naman rin sumama talagang yung vice governor, huwag na rin sumama yung governor. Kasi, may line of agency tayo. Oo, na dapat direkta yun na na lang. dapat sila po ang nagbibigay ng mga ganyang klase ng tulong in times of need ng marami sabi nating nga nung kababayan. isang chief of office, anong hirap naman niya, pag gusto mong kausapin si Gob, wala naman. Kasi nasama nga sa pag-aayuda. Pag gusto ko may papirmahan, yung sa makakausap. Kasi nga, nauubos yung oras ni Gob daw sa pagpunta sa mga bayan-bayan, pamimigay ng tulong. Hindi naman masama yun. Kaya lang, may mga nasa sakripisyong trabaho. Kumbaga, dapat, let's say, sa loob ng isang linggo, yung 3 araw, yun ang ilaan mo sa pamimigay. Yung 4 na araw mag-office ka. Para yung mga concern na problema. Straight ba? Isang linggo umaalis Ay, sa opisina? hindi ko alam kung straight, pero nakikita natin doon sa post sa PIO ay most of the time si Hindi ko Gob kasi nakikita inuubos ni Gob yung pagpunta sa mga bayan-bayan pamimigay ng ayuda. Okay. Kasi ang problema diyan, wala nang masama, pero ang nakikita nung ilang tao, ang problema niya ni Gob ay hindi na ni Gob ma-address yung ibang mga suliranin sa probinsya. Ganun? Hindi kasi laging nakapokus lang sa pamimigay ng mga goods, ng mga tulong sa mga tao. Dapat daw yan ay naangal nga yung ilang chief officers dahil hindi nila si Gob makausap ng personal. Kasi nga wala. Hindi ba every Monday, nagkakaroon sila ng mga pagpupulong? Dati-rati after flag raising ceremony, may meeting yan. Kahit Hindi, naman paano aling opisina, kung, nagkocontact yan ng regular paano kung meeting. Merkules at wala halimbawa si Gob, wala si Vice Gob, wala yung mga board member, bigla merong naging problema doon sa isang office, paano ka nga lalapit? Wala nga kasi nga dapat nga raw ang gawin dyan ni Gob para lalong makatipid since wala nga perang probinsya, i-delegate na lang sa DSWD. Gastos Kasi pagka yan. si Gob ang lumakad, tinan mo ha, Ang daming kasama. ang daming kasama, ilang sasakyan yung gagasolinahan mo, ilang security yung kakain. Yung mga board members, ganun din. So, magkakaroon ng program, ipuno mo yung mga tao. Malaking gastos. Okay, mamaya pag-uusapan natin yan mga kaubayan ng mga inihahanay mo na kagastusan na kung saan ay wala naman pantustos po ang ating pamahalaang panalawig at hinahanap kamo sa provincial government natin sa Kapitolyo ang ating provincial governor. Mamaya pag-uusapan po natin yan, iisa-isahin natin at Architect Amore Pulintan. Tutok lang po kayo dito sa ating palatuntunan ninyo Stand Up Balikatan para sa Zulong Quezon. Babalik po kami makalipas po ang ilan nating mga patalastas. In 1976 nang simulang gamitin ng isang 17 anyos na trainee announcer sa dating ABS-CBN Radio ang theme music na ito.
2020 na ngayon, after 44 years, mapakikinggan pa rin ito sa isang bagong FM station at isang bagong telebisyon. Kung kayo'y pinahihirapan ng rayuma, hika, nahahapot, sumasakit ang dibdib sa kaunting paglakad, may sakit sa puso, mataas ang presyon, himamatayin, may epilepsy, sakit sa balat gaya ng allergy at psoriasis, diabetes, peptic ulcer, sakit sa atay, apdo at bato, sakit sa babae o sexually transmitted diseases, pabalik-balik na lagnat, di maalisan ng sipon at tubo, may gumuguhit na masakit sa hita at piging. Agad na kumonsulta kay Dr. Rolando Ridor. May kompletong laboratorio, X-ray at ECG para sa mabilis na resulta ng eksaminasyon. Ang konsultasyon sa Ridor Medical Clinic ay mula Lunes hanggang Sabado, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, alas 12:30 hanggang alas 5 ng hapon. Dr. Rolly Ridor, espesyalista sa internal at family medicine. Ang klinika ni Dr. Rolly Ridor ay nasa bago nitong address sa number 44, San Antonio Street, Lourdes Subdivision, Phase 2, Iang, Lucena City. Ang pasok po ay sa kanto ng Gemini. Sa mga na-stroke at hirap lumakad, magpunta agad kay Dr. Ridor para kayo ay matulungan lumakad. Ang mga may sakit ay hindi dapat pinaghihintay at huwag nating ilagay sa panganib ang buhay ng ating mga mahal na kapamilya. Narito palagi ang sigurado at ligtas sa serbisyo ng Sakip Buhay Ambulance Center. Sakip Buhay Ambulance Center. Mga pribadong ambulansya na 24 hours on call. Saan mang dako ng Pilipinas nabot ng ambulansya ay pupuntahan, maging ligtas ka lamang. Ang bawat ambulansya equipped with ambubag pag grabe ang pasyente. May 3 sets ng oxygen tank with regulator. May emergency medicine. Walang red tape. Hatid agad. Safe ang pasyente. DTI registered at kumpleto sa lisensya at permit. Sakip Buhay Ambulance Center. Maingat, kadamay sa kagipitan at sa lahat ng oras ng pangailangan. Sakip Buhay Ambulance Center. Para sa mabilis na serbisyo, tawagan ang kanilang hotline 0423732983 o 0918-911-8332. Ang punong tanggapan ay nasa Calamar Home Subdivision, Kalurang Mayaw, Lucena. Sakip Buhay Ambulance Center. Kontakin lamang ating kaibigang si Danny Lingon. We're back! Narito nang muli ang sarap ng Dagat Kusina Gubat Restaurant. Balikan ang masasarap na seafood potahe sa maaliwalas na kapaligiran. Sinigang na tuna, sweet and sour lapu-lapu, inihaw na blue marlin, pusit, inihaw o adobo sa gata, sugpo o buttered crab, calamares at seafood kare-kare. Katakam. All-time favorites tulad ng bulalo, crispy pata at bistek Tagalog. Yum, yum! Sarap na di makalimutan. Sa Dagat Kusina Gubat Restaurant, may mas maraming mapamimilian para sa iba't ibang panlasa ng buong pamilya. May pasta, pansit, combo meals at
cakes and cookies ng Tenten Baked Goodies. At mag-uwi ng masasarap at kakaibang pasalubong products mula sa Dagat Kusina Gubat Restaurant. Tara na! Muling bisitahin ang Dagat Kusina Gubat Restaurant sa Barangay Masin Sur, Candelaria, Quezon, along Candelaria Bypass Road. Call or text 0921-764-1220 for inquiries and reservations. Dagat Kusina Gubat Restaurant. Masarap na pagkain sa maaliwalas na kapaligiran. Ang Dagat Kusina Gubat Restaurant ay sumusunod sa lahat ng safety and health protocols na ipinatutupad sa ilalim ng Interagency Task Force Guidelines upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng customers at staff. 1976 nang simulang gamitin ng isang 17 anyos na trainee announcer sa dating ABS-CBN Radio ang theme music na ito. 2020 na ngayon, after 44 years, mapakikinggan pa rin ito sa isang bagong FM station at isang bagong telebisyon. Mula sa Media Capital ng Calabarzon, live and in colors, this is DCG Radio TV Network, broadcasting from the top of 1022 DCG Tower 1. Sa ikalawang bahagi po ng palatuntunang stand-up balikatan para sa Sulong Quezon sa mga late tuners, mga late viewers. Patuloy niyo po kaming sasamahan hanggang ikapito ng maganda nating umaga. Araw po ngayon ng linggo. Happy birthday sa mga nagdiriwang ng inyong kaarawan, sa mga nakatutok sa mga himpilan ng 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City, 105.3 Pakakak ng Bayan at nanonood via Broadcast Channel 6 at Channel 8. Magandang umaga. Of course, hindi natin makakalimutang banggitin ang mga himpilang katuwang po ng ating palatuntunan sa bahagi po ng ika-4 na distrito ng ating lalawigan, 98.9 Love FM, 93.3 Radyo Servisyo, 98.1 Supreme Radio Bayan po ng Tagkawayan at 92.7 Spirit FM, bahagi po naman ng Infanta, Quezon. Hanggang ikawalo. 7 to 8 tayo. 7 to 8 ng umaga. Good morning ha kay Matras yung relo ko pala. good morning ha kay Paring Manolo Rehio at sa kanyang magandang may bahay na masipag si Rona Mijares Rehio ng Infanta. Nadyan ngayon sa United Kingdom, nanonood sa atin. At itong Mayor Ferdinand Adulta, of course itong si Perdi Saez, ito'y kaibigan ko, maski ito'y matanda na ha. Malaki ang pagitan ng edad namin ito, pero kapitbahay ko si Perdi. Mga 46 na siya, 45 ka. Ano yan, sa 75 na yata ito si Perdi Saez ha. Ang asawa nito ay matagal na empleyado ng provincial government sa Treasury. Itong ating kaibigan si Miko Villanueva, lagi itong nanonood, nagpapagreet din ito ha ng Petron ha. Sino pa? Babatiin ko ang kaibigan Sino ko, pa? si Alan Castillo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Magandang umaga po sa mga taga-Bipar. Siyempre si Engineer Mabile ng Marina. Good morning po sa inyo. Bureau of Friends and Relatives. No, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At sa panahon po na nakalipas po ang kalamidad, talagang ina-account nila kung gaano karami po ang bilang ng mga mangisda nating naapektuhan. Kagaya po ng mga madalas na natin binabanggit ang naturang pong ahensya. Meron po mga livelihood program
programs para po sa mga mangingisda natin. Akala ko'y Bureau of Friends and Relatives kasi ang mga nagtatrabaho yung magkakamag-anak na lang. Ay, hindi na pwede yun. May bukas tayo Hindi eh. pwede. Pero alam naman yan ni Sa Alan. na gobyerno binibiro ko yan, lang sila. halimbawa Oo. sa mga LGU, yung tatay nasa opisinang ganito, Yun sa ang isang BIPAR opisina. pala, yun ang BIPAR. Yun, pero yung BIPAR, hindi. At yung saka alam mo, fisheries, mahirap pumasok sa ganyang ahensya. Ah, Sasalang ka sa napakaraming examinations. so- Lahat ng isda, klase ng isda Kaya, na ano, nakikita natin sa dagat, hindi dapat sila- alam mo ang pangalan at hindi scientific Hindi name. sila pwedeng tawaging Bureau of Friends and Relatives. No, Okay. hindi. At good morning kay Engineer Romy Mabilin ng Marina. Ito yung napakasipag na engineer dyan. Sa inspector kasi ito, ito yung nag-inspection ng mga bangka pag kukuha ka ng permit pag maglalagay ang bangka mo at manghuhuli ng isda. Ha? Kaya walang, Commercial fishing, hindi mo ha? makikilala si Engineer Mabilin. Oo, ay pasimple-simple lang, alita tao eh. Hindi mo mapapasip pero mabait ito ha. Sino pa? Itong si Jing Pardilla, itong ating silangang nayon ha, na pag gusto ko mag-almusal eh, hindi ako pinagbabayad ha. Pag gusto po ninyo mag-unwind ha, mag-relax at Yan, oo. kalimutan pansamantala ang anumang sandamakmak na inyong iniisip, napakaganda po ng place may ng swimming Silangang pool eh. Nayon Park and Restaurant dyan sa bahagi ng Barangay Ito. Bantigi sa Pagbilao, Meron Quezon. din yung kaibigan natin si Gonzalo Alas Raka ha. At ang kanyang may bahay si Madam Bilma Kabuyaw Raka ng Barangay Palale, yung kanyang bilya Abiana. Abiana Resort dyan sa Palale. Good morning ha. At kung gusto nyo magasolina dyan, punta ka doon sa Golden Day, yung kay Donald Daines. Yung kalapit lamang yan halos. Kompleto ka. Oo. Meron kang Oo. gas, meron kang Oo. swimming O, pool. pagka gusto mo ng bigasan, meron naman din si Jing Pardilla. Pagka bigas ang kailangan mo. Pagka isda, kukuha lang doon sa restaurant niya sa Silangang Nayon. Kala ko Papatikos hanapin ka mo lang ha? si Sir Alan Castillo. Hindi. Wala namang isda yung Bipar. Hindi naman nakakakain ng isda yung mga taga-Biparet. Umay na yung mga isda. Di Pero ba? kung gusto nyo mag-badminton ha, meron po, bukas na po dyan sa bahagi ng Quezon Premier Hotel sa bayan po ng Candelaria ang kanilang badminton court. Napakamura lang, makakapag-relax na kayo. Bahagi po yan ng pag-ehersisyo ng ating katawan. Kailangan natin, pagpupunta kayo, ayain nyo ako ha. Oo ha, nanalo na si Joe Biden ha. Taas yung boto Ba, niya. No? Yung, iba ang lamang niyan, oo, malaki. Malaki yung Oo. lang. Pati yung first in the history, yung si Harris ha. Ano pangalan ton? Anong pangalan niyan? Yung nanalong first black female vice Ang dami president. nagse-celebrate ng pagkapanalo ni Joe Biden. Oo, kasi hindi alam mo American si elect. Joe Biden kasi. Kahit ang kaibigan nating si dating Senator Jesus Cudero, nakita ko sa ano kanyang kasi siya, account. decent no? kasi siya, napaka low profile, hindi siya mayabang at parang hindi marunong magmura eh. Hindi parang hindi marunong magtaas ng So, boses eh. ini-imagine Kabalik ka ko, na ni- parang hindi ikaw. Ay, hindi naman. Si Joe Biden kasi napaka-decente. Eh, kumpara mo kay Trump, medyo waso si Trump eh, ha? Kita mo, pag ini-interview ng media sa US, si Trump, ito, pag inayawan ka, Ay, syempre, ang tao, magkakaiba ng personality. Kaya, isa pa, yun nga, yung sinasabing malaking tinatalo ni Trump, ay di pinabayaan niyang COVID cases sa Amerika. Yes, taas sa kanila. Kaya ngayon, pag upo by January 2021 ni Magkakaintindihan. ni Joe Biden ay number 1 niyang haharapin niya ang problema ng Maraming COVID. sasambutin niya na Hindi, problema. nakita ng US citizen ng mga tao sa US na may magandang programa si Joe Biden para sa pag-address ng COVID cases ha. Yung mga platforms niya. Yan. At pag yan ay nagkaigi, gagayahin niya ng iba't ibang bansa. Kahit tayo, Pilipinas, pwede nating gayahin yan. Kaya lang, alam mo, ang mga Amerikano talaga medyo mahirap pa sunodin eh. Sabi nga, Island of the Free. Ha? Yan yung, Lahat ng freedom, ini-enjoy yan niyan. yung- kaya nga, kahit face mask, ayaw nila mag-suot ng face Ayaw, mask eh. hindi ha? sila Even sumusunod. si Trump, ayaw niya magsuot ng face mask eh. Kaya, Tsaka pagkalabas niya ng ospital, di ba? Oo, Umalubilo na siya sa maraming kaya tao. nga eh. Oh, Kaya, yun ang hindi siya problema. nagka-quarantine. May hirapan din dito si Joe Biden ng pag-address sa problema Sa umpisa, lagi naman ganon. Pero Mahirap. dahil hindi siya kagagalitan ng tao, dahil disente nga, kahit edad na siya, kita mo naman, kaya tamo, ang laki ng inalamang sa electoral votes, sa popular votes. Sa umpisa ang pa laki lang naman. ng counting ay kita naman. Oo, Yamado kaya- na si Joe Biden, ang American elect po. So, tingnan natin, abangan natin ang kahinat na ng Amerika sa mga susunod na panahon. Lahat naman tayo nakantabay dyan eh. Ito naman si Bagyong Tonyo, nakatabay din tayo. Kanina Nandiyan pong na sa alas mas 2 ng yata. madaling Rumbo na yata. araw ay nasa bahagi na po Mas ng mati. nakita na po ang sentro ng tropical depression sa 70 kilometro silangan ng Romblon o 60 kilometers
Kanluran, Hilagang Kanluran ng Masbate Oo nga, City. sayang, papunta sana kami ni Laila Bilo sa Samar, ha? Kasama si Miss Janet Tabar. Naniniwala ka pa kay Laila? Oo, may lakad kami sa Samar, bibistahin ko San Juanico Bridge. Kakapagod. Ayoko na sumama sa inyo. Napapagod na ako sa Pupunta imbitasyon. kami Wala ni- naman natutuloy. Good morning ha, kay Laila Bilos at saka sa kanyang mabait na may bahay, si Mumara. Alam mo, hindi ako Bilos. mahirap ayain. Kahit ngayon din, Pag hindi ako pag matutuloy Kahit lang. ngayon, sige, may mag-aya sa Hindi, inyo. may bagyo nga, hindi nga Hindi. pwede. Ang daming panahong nag-aya eh. Walang uwian ng bahay, walang alisan sa tayo. Diretso doon sa pupuntahan, pwede ako. Ay, ikaw, pwede ikaw. Oh, eh, takot ka sa inyo Hindi eh. ako pwede, may iwan tong program eh. Sinong upo rito pag sabay tayong umalis? Di ba, paring Rande? Tama. Alam ka naman si paring Rande ang paupuin ko rito, pero pwede rin, mag-stand up muna siya, kinabukasan sa kabila, sa kabila naman. Ano siya? Ikaw? Eh, halimbawa ako yung umalis, Oh. umalis ka rin, si paring Rande muna ipansamantala, orange muna Hindi, ang kulay, ang pinupunto ko dito, ako yung taong kapag ka sinabi, walang kung ano-anong iisipin. Hindi. Diretso tayo sa pupuntahan. Hindi nga pwede yung gano'n sapagkat may mga obligasyon tayo sa Pwede ginagawa. yung kung gugustuhin ng Hindi nga tao. pwede yun, aalis tayo ha, kasama natin itong aking mga kumaring kaibigan ko ito. Si Paring Randy, kung mapapapay ko nang mag-orange muna si Paring Randy. O, pwede Kinabukasan, naman. ay, di ba Nasa naman, gitna nasa lang yan kanya. ng isang Oo, Randero ay. Montiga. Ikaw Ayun naman kung naman. ano-anong iniisip mo sa kanya. Hindi ibig sabihin kung pwede ko siyang, Oh. hindi ibig sabihin kung pwede ko siyang pag-ibahin ng kulay. Pwede Iba yung kulay ng reliever. background. Iba kulay ng background, do, kita mo pula. Mm. O, minsan hindi yan pula. Kaya, Oh, bakit pag baberde hindi ako pwedeng umupo dito? pwede rin. Wala Oh. namang kulay-kulay dito, ya. Wala, Oh, yan pala eh. itim nga Alam mo, yung kanina pa kabuuan, talaga ako iniinit. Pag umpisa pa Nagkape lang. ka kasi, nagkape ka, kaya ka. Hindi, mahina yung aircon yata, pero bukas, di ba? Wala kasi si Hindi, malakas yung Raymond aircon. Arbolida. Namimiss natin si Undo, ah. Paano ba si Paring Undo? Naparami Sa na mga may Paring Undo, pupuntahan po sa umagang ito, oras natin, Philippine Standard Time, napakabilis po ng tiktak ng ating orasan. Ginagawa po ninyong relo ang palatuntunan ito, 48 minuto na, makalipas po ikapito ng umaga. Oo, pero itong bagyong Tonyo, inaasahan namang by tomorrow ay Oh. sa West Philippines na ito. Baha na po ang Palabas ilang na. bahagi ngayon. Nadagdagan Marami ang naman tubig tubig, sa ano. bahagi po ng San Francisco nga ni Baya, sa bayan kong Sinilangan. Sabi ng marami, baha na naman. Oh, masipag naman yung mayor nyo dyan, si Berhinya. Alega yata ang mayor dyan, ha? Baka iba yung tinutukoy mo, Elvira naman. Elvira pala, sorry ha. Kung sinong Elvira Virgie ang Alega. naalala mo. Oo, at yun minsan, tinulungan niyan ni na Dr. Helen Tan, dilalan din sila ng ayuda yung bahay na ng San Francisco. Ganon. O kahapon yata ay kay Pobel naman si Dr. Helen Tan kahapon kung di ako nagkakamali ha. Doon naman nag-vaccine din, nag-anti-flu, nagturok si Dr. Helen Tan sa Narciso kay Pobel, Mayor Pobel ng San Narciso. Bukod doon sa pagbabaksin, nagdala rin ng tulong hindi naman pwedeng si doktor ay magbabaksin lang eh. Siyempre may dala rin siyang gamot. Yung at saka vaccine pagkain. kasi is prevention. Oo, hindi Protection naman po natin hindi yan. naman Kasi talaga gamot sa pabago-bago COVID po ang ating weather condition. Hindi po yan ang direkta. Tama po kayo. Hindi po talaga yan ang gamot sa nakakamatay na virus dala po ng coronavirus disease 2019. Pero yan po ay protection natin. Tuwan-tuwa yung mga mayors kay Dr. Helen kasi Kaya nga, di ba? hindi, Kahit hindi, kaya ngayon. daw natutuwa ay may kaayuda, may katulong ang probinsya. Oo. Kasi bilang lalawigan ng Quezon, ang provincial government may katulong sa pagtulong. Sa ganitong sitwasyon, kailangan talaga nating magbayanihan, magsama-sama, Kaya nga. magtulungan, pare-pares kumilos, at the end, ang magbe-benefit po niyan ang taong bayan. Oo, Hindi pwedeng maghintayan tayo na dapat ikaw lang ang gumawa, dapat ikaw lang ang magbigay, saka na ako. Dapat Kumbaga, sabay. Halimbawa, yung isang bayan, dinalhan ni doktora, kinabukasan may iba namang magdadala. Oo. Ay, kumbaga, hindi Paborable nasawa, sa paborable tao. sa mga tao. Then, meron pa ng kagaya ni Senator Grace po, di ba? Nag-ayuda pa sa Lopez. Kasi yung Lopez, madaming tao, 95 barangay, ha? Kaya, At 20 plus Oo. or 40 barangays po ang naapektuhan ng mga pagbaha sa bayan po ng Lopez. So kailangan talaga, kaya kung mapapansin mo yung mga farm inputs sa pinagkaloob kamakailan ng Department of Agriculture, Region Malaki 4A sa pangunguna po ni Regional Director Arnel de Mesa, 5-point-something million. 27 million. ang Pero yung kabuuan. napunta sa bahagi ng Lopez Oo, ay kasi tumataginting nga, na mahigit na 5 milyong piso Ay, kasi ng nga, halaga po ng mga farm inputs ang maraming pinagkaloob sa barangay. naturang bayan sa pamamagitan ni Congresswoman at ni Mayor Rachel Ubana. Alam mo, parang mas maganda kung pag sinabi mong may tulong ang region or ang nation, eh, wag lang ang pera.
Kasi mo, pag pera hindi maintindihan, hindi Dapat talaga malaman kung ay saan ginastos. mga tools, no? Kung sa sakahan yan, kung sa pangisdaan po, mga lambat, kung sa edukasyon, mga libro, mga gadget, Parang computer, no? Mas maganda yung ganon, yung pananim, Oo. palay, kalamansi, anumang Pero seedlings. hindi- Kaysa sa pera. Hindi rin kasi Brian, kasi paano yung panggastos? Ay, Habang ini-implement yung sa project, bagay, kailangan oo. ng pondo. Hindi, oo nga, pero kung ang pondo naman, halimbawa 70 million, hindi mo napapunta sa magsasaka, kawawa yung magsasaka. O di dapat ang ating alisin ay sa isip ng ating mga leader, dapat ay ang pondo ilalaan talaga sa proyekto, hindi sa bulsa. Hindi nga, kaya nga Oo. nawawala, tinahanap nga ng ombudsman, 5 taon, 3 taon nang pinasusimite yung liquidation, yung sipit, hindi naman maibigay. Kawawa Ibig naman ang sabihin- taong bayan, ginagamit Oo. nating dahilan sa pag-request po ng mga pondo tapos hindi naman nila mapapakinabangan. Ay, kawawa Oo. talaga. Hindi lang yun. Pati yung mga napasangkot na balita ko, yung mga nasa kapitolyo natin, yung provincial budget, provincial treasury, accounting, ay kakatug-atug ng buto at sila makakasama sa kasuhan. Hingil nga doon sa in-expose nung si Atty. Magpantay na nagkaroon ng hinihinalang ghost delivery itong agriculture and marine supply na ito o gamit na hindi nagastos na nung ino-audit kasi 2015 nagsimula na mag-audit ang COA hanggang 2017 ay walang response ang provincial government. Sino ba ang administrator at that time? Din si Romel Idanyo pa, na ating kaibigan, na kababayan mo, na natalong mayor. Ngayon naman ay nasa second district naman. Administrator naman ng second district sa Congress. Ha? So Chief ngayon, of Staff. Chief of Staff pala. Ngayon, siya, palagay ko siyang administrator at that time. Bakit hindi siya nakasama sa kasuhan? Ano? Walang direkta kasi dahil admin ka lang eh. Baka hindi naman siya ang Kawawa dyan, kabilang sa mga kawawa lumagda, dyan yung mga kapatid signatory. ni Malu at ni Banji, mga kaibigan ko itong mga ito na walang kamalay-malay magkakakaso. Ha? Yung mga board members na idinamay doon sa plunder na 812 Ano yun? million, Oh. ha? Yung mga bukal dyan, pwede maka-absolto kasi pwede ka mag-state witness dahil tinan mo, yung 812 million na hinina lang dinambong, ninakaw, ha? Hindi naman dumaan yung pera yung sa kamay ng mga board members. Legislation lang eh. Yung pag-approve lang. Parang even yung vice governor, hindi Inaprobahan makakasuhan. lang nila. Dahil Yung, may kahilingan ang, Oo. ang executive. lagi naman ganun, di Halimbawa, ba? kagaya Requesting. Kagaya ni Sam Nantes, ay hindi siya makakasama rin sa kasuhan dahil wala na, approval lang sa kanya eh. Wala naman dumaan sa, yung mga board members, nag-approve lang. Hindi naman talaga alam ng board members kung ano mangyayari doon sa pera. Yun ang, doon kalugi. Yung legislative, pagka winalangya yung pera ng tag-executive, halimbawa, kawawa naman yung nag-approve. Kaya sila nakadamay sa kaso. Pero Ibig mo sabihin na hindi nagamit ng tama yung pera, hindi napapunta sa tao yung mga proyekto? ay kung nagamit ang tama, di wala magsasampa ng kaso sa ombudsman. Ay ginamit doon sa Unlad Quezon na NGO para na police style, yung ano. Papangalanan natin ang mga member ng Unlad Quezon. Huwag ngayon, baka Hindi ba nagkakape dyan sila kasama yung mga... Hindi ba niya kasama yung matandang kalbong abogado? Kilala mo yun, yung matandang kalbo na abogado? Ito yung matagal ng abogado nila eh ha. Yun daw ang isa sa nangunguna dyan at saka yung siyang pagbilawin na gusto mag-mayor yata sa pagbilaw, kasama rin daw yan. Meaning yung sinasabi, yung Unlad Quezon na NGO niya. Sinong umunlad? Unlad ang ganda ng pangalan na Sa unlad. kanila pumasok yung 812 million na pera, sa kanila pumasok, doon pinapasok. May babae pa dyan kasama. Yan yung sinasabi ko Diba? sa inyo even before na kapag ka nasa gobyerno ka, makakaisip kang gumawa ng NGO, gamit po ang pangalan ng iba, pero sa likod po niyan, ikaw ang namamahala. Masakit ka nito, yung Kasi palang- alam mo may pondo na pwedeng ipagkaloob sa ang masakit kanila. nito, yung palang NGO, ay, Oo. isang taon lang mahigit nag-exist. Nung bine-verify na, nawala na. Eh syempre, nakaklaim Alam mo, na ha? nung magkano yung pera? 800 Oo. milyong mahigit. Kaya nga pumasok sa pandarambong sa plunder. Kasi ha? malaki yung Oo, amount. ay kaya nga sabi ko sa'yo, hindi naman talaga ako, hindi naman tabi naman at linggo ngayon eh. Hindi nga ako maniwala na nanakawin ni JJ Suarez yung perang yun para ipasok sa isang NGO. Hindi naman siguro. Kaya nga, wala naman sa itsura niya magnanakaw at wala naman pagmamanahan niya sa mga magulang na magnanakaw eh. Dahil ang magulang yan, mababait, hindi na involved sa mga kung ano-anong korupsyon. Bilang patunay, hindi nakasuhan si Danny Suarez. Wala siyang Tsaka kaso. meron pa siyang pagkakataon na may Oo. paliwanag yung side niya, may pakita niya yung mga dokumentong ginasta talaga Yung ba yung naman- pera sa mga At saka makabuluhan. hindi, yung ba na may itsura ni Danny Suarez niya, mukha ba magnanakaw yan? Aamong-amo nga ng mukha niyan, ang hina pa ng boses. Mukhang hindi nagmumura eh. Ha? Hindi mo yan nakita nagmura. Pag nagalit sa'yo si Danny Suarez, di ka lang niya niimikan. Hindi nagmumura kasi mabait yan. Eh, magmukha pang magnanakaw yan, napakalinis ang pagmumukha niyan, di ba? Matino yan. Hindi Saan ka nagawa natatanong?
Teka, Alam mo naman, ako eh. isang ordinaryong Ah. arurahin lang hindi ko naman kilala ng... Bakit pag sinasabi kong gano'n ako'y napapaubuhan? Magandang umaga kay Ma'am Betty Hinobe ng bayan po ng Sariaya, kay Arvin Hinobe sa kanya pong furniture. Baka kailangan nyo ng mga upuang napakaganda. Punta lang po kayo kay Hinobe Furniture dyan sa bahagi po ng Sariaya, Quezon. Yung po mga dinawit sa kaso, ha, yung provincial administrator, yung provincial auditor, treasury, even si governor, si ex-governor J.J. Suarez, Pwede po kayo magpaliwanag. magpaliwanag po kayo Gamitin nyo dito, po ang ha? ating Pumunta- palatuntunan. pumunta po kayo rito, kahit ikaw po, Congressman J.J. Suarez, pumunta ka rito, subukan mo. Hindi ganyan. Paano ba? Parang bukas po ang aming palatuntunan okay. sa inyo pong panig. Pwede po kayo namin makapanayama. Iparinig po naman natin sa ating mga taga-subaybay ang inyo pong punto. Okay. Tama Congressman JJ, para naman sabihin ay tayo, baka sabihin mo unfair kami. Hindi. Pumunta ka po rito at kung tatanggapin mo ang aming paanyaya, amin ka pong i-interviewin, subukan mo. Subukan mo magpaliwanag, yun ang ibig ko sabihin. Subukan mo pumanig dito. Diyan pa lang sa ibaba ay kaya lang bawal pumanig dito. Naalala ko na, hindi pala natin pwedeng interviewin si Kong dahil ibinabawal ng management ang pagparito ng hindi taga rito. Alam mo, yan ang panuntunan ko simula nang pumasok ako sa industriya ng pamamahayag. Ang maging balanse, lahat po ng mga taong involved na nasasagasaan po ng pagtalakay, nanatili pong bukas ang kaisipan ng inyong lingkod. Hindi ko po sinasaklawan ang isip ng kasama ko, pero ang inyong pong lingkod, pwede ko po kayo makabalitaan. Ay, pwede nga. Sinasabi ko nga ng tahasan ni Governor, punta ka rito, subukan mo. Kung kaya na kung kayang bugay. Ibig sabihin kung papayagan ng management, baka hindi rin payagan ng management dahil ayaw ni Ma'am Das Ojeda Resido Cruz ang pupunta rito na hindi taga rito. Nadamay pa si Ma'am Das. Ay, yun ang siyang may utos eh. King, walang pupunta dyan ha. Kinakailangan, hindi dyan pwede magpapunta ng VIP sapagkat iniiwasan natin ang magkaroon ng COVID ang ating mga teknisyan. Nagkaroon ng COVID ang teknisyan natin, saradong himpilan. Malakas ang resistensya ni Pare-pares Randy tayong Muntigi. apektado. Kaya yun yung policy ni Ma'am. Sabi naman ni Ma'am Das, sa mga susunod na araw, pag ang COVID ay hindi na ganyan kabagsik, ay makakaparito na ang sino mang gusto nating COVID. Pero uulitin ko, mula po nang pumasok ako sa industriya taong 1997, lagi pong bukas ang inyong lingkod sa paliwanag ng kahit sino, lalo't higit nasasagasaan po ng opinyon. Kaya nga itong Pagtalakay. mga sinasabing nakadamay doon sa kaso, binibigyan natin ng tsansa. Itong budget officer natin, itong treasurer natin, yung accountant natin, kung kayo nangingilig sa takot at kayo nadamay sa kaso, ganyan talaga ang buhay, para lamang yung nagsiservisyo ka ng tunay, napadawit ka, nakapirma ka ng mali, umuha ka ng mali, wala ka namang kaparte sa pinirmahan mo, di ba? Hindi ka namang kasapakat sa halimbawa yung nakawan. Ay, para ma-exit ang sarili mo dyan, parang kinakailangan pang mag-state witness ka na lang halimbawa kung gano'n. Yun yung solusyon mo. Kasi plunder alam mo, yung plunder wala kang base. Kasi ang iisipin mo dyan, yung safety mo na. Sa huli. Ay, kaya nga ngayon, kung itong mga ilang nadawit na inimik ni Attorney Magpantay, na sinama raw itong mga taga-Kapitolyo, doon sa 800, doon sa 70 million, na di umano'y ghost delivery, kumbaga parang pinera, ay dawit itong mga taga-Kapitolyo sa panguna ng treasurer, accountant, may mga sinabi pa. Ay pwede po kayo naming tulungan, magpaliwanag kayo, umamin kayo kung kayo ay nakadamay rito, o hindi nyo ito alam, o pinake ang pirma nyo, o kaparte kayo ng ninakaw, kung ano man, kung may nakawan mang nangyari, ay patutuloy yan sapagkat sinampa ng asong ombudsman. Hindi ko kilala yung attorney Magpantay na yan. Mamaalam ka na bago natin gusto makilala ka ba? ang tuluyan yan si attorney ganun Magpantay. ba? Anyway, napakabilis po ng oras at ganap na pong alas 8. Bukas kami babalik. Alas 6 hanggang alas 7. Salamat sa panonood, Miss Lilibet Azores, Miss LB Abinido ng kabilang mall ng Pacific. Kay Paring Manolo Rehio, salamat sa panonood ninyo. Kay Maring Ronald dyan sa United Kingdom. Okay lang kami rito. Huwag kang mag-alala Muli po, ang programang Stand Up Balikatan ay babalik bukas ng alas 6 upang magtuloy-tuloy sa mga nagaganap sa ating lalawigan. Si King Pormaran po, salamat po at magandang umaga. Pasalamatan ko si Jake Vince at si Sir Algot Soleta, tumutok po sa ating palatuntunan sa edisyon na pagtalakay natin ngayong araw na ito ng linggo. Sa mga tumutok pa rin sa mga impilan po ng 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City, 105.3 FM, Pakakak ng Bayan, Nanood Baya, Broadcast Channel 6 at Channel 8. Kayon din sa mga impilan po sa bahagi po ng 4th District ng ating lalawigan, 98.9 Love FM, 93.3 Radio Servicio, 98.1
Supreme Radio, bayan po ng Tagawayan, 92.7 Spirit FM, bayan po ng Infanta. Magandang umaga mga kaista natin sa Infanta, Quezon, sa inyong lahat, mga kaserbisyon, tunay at natural. Sa mga nakatuwang natin mula po sa bahagyang technical, syempre nakasama natin ngayong araw na ito ng linggo si Randy Remontigi. Ako po ang isa sa nakabalitaan, nakasama buong oras, ika-7 hanggang ika-8 ng umaga. Sa araw po ng bukas, ika-6 hanggang ika-7 ng umaga. Samahan nyo pa rin po kami, maliit pong tinig mula po sa bahagi ng Bondok Peninsula. Nagmamalaki, anak po na magsasaka, magniniyog, si Silin Tutur. Nagsasabing muli ka ng umaga at mabuhay tayong lahat. The preceding was a paid broadcast. Ang mga narinig na opinyon at pahayag ay pawang sa black timer lamang at hindi ibig sabihin ay ito na rin ang pananaw ng may-ari at management ng himpilan. 1976 nang simulang gamitin ng isang 17 anyos na trainee announcer sa dating ABS-CBN Radio ang theme music na ito. 2020 na ngayon, after 44 years, mapakikinggan pa rin ito sa isang bagong FM station at isang bagong telebisyon.